Good morning po. Inip na po ba kayo na mag-rapture na? Alam niyo po ba na marami po tayong kapatid ngayon na parang they're really longing for that. Pero again, sabi ko, naway meron tayong tamang motibo. Why? Why we need that to happen instantly? Unang-una, dahil naway maging pinakamotibo natin yung makita natin na namukhaan ng Panginoon at pumasa Kanya na forever and ever. That is the ultimate, should be the ultimate goal of each believers. Okay? Pero hindi mo rin matatanggal yung mga ibang mananampalataya na nadidismaya. Halimbawa, parang meron ng pattern na, uy, teka, parang ito na yun ah. Uy, parang si ganito na yung Antikristo ah. Uy, parang may peace treaty na. Tapos hindi nangyari, hindi dumating si Lord. Diba? Halimbawa na lang, yung nangyari noong last year, September 23, 2025. Anong tawag dito? Rapture daw, sabi nila. O, tapos kinoconnect nila sa Rosh Hashanah. Ay hindi po pwedeng i-connect sa Rosh Hashanah yan. Dahil ang Rosh Hashanah, yung pista ng mga Hudyo yan, no? Ay, ito po ay pang Hudyo. Ang rapture po kasi para po sa church. Nag-deal si Jesus sa church ng isang revelation. Oh? Kay Pablo niya sinabi yan. Nireveal niya kay Paul na mangyayari ang rapture. Pero syempre, kinasasabikan na natin yan na mangyari na. Okay? Ang problema kasi wala po kasing senyales ang rapture. Yun po ang they got it wrong, yung ibang mga kapatid natin. No? Kaya, pag pinapattern nila sa, ganito sa ganun, sa ganun, sa ganun, mabibigo po talaga sila. Kasi ang rapture po mangyayari ng biglaan. Biglaan po siyang mangyayari. Pero, yung mga nangyayaring senyales, hindi ko rin po itatanggi, binibigay po siyang senyales ng pagdating ng Panginoong Jesus dito sa lupa, yung second coming niya. Kaya nga po, ang banggit na lang po natin dito, kung mas malapit ng second coming, or should I say, kung malapit ng second coming, mas malapit na pong dihamak ang rapture. Kasi 7 years pong agwat niyan hindi po ba? So, malapit na yung second coming, ang dami ng senyales, alam naman natin yan. Yan po di natin may kakailayan, nandyan na po. Pero yung right timing ng Lord, yun ang kailangan natin tanggapin. Pero bigyan ko po kayo ng clue. Shinare po sa akin dati ito, then kinonsider ko. Pero ewan ko po sa inyo, mag-comment po kayo dito ha, kasi open po ito sa mga suggestions nyo. Suggestion o yung palagay ninyo. Welcome po lahat dito, basta wala po nang bubuli, walang magsasalita ng pangit. Welcome po yung mga comments po ninyo. Sabi ni Jesus Christ kasi, si Lord Jesus na nagsabi, this generation will not pass away, diba? Until all of these things will come to pass. Again, sabi niya, sa Tagalogin ko po, hindi lilipas ang generation na ito hanggang hanggang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi niya. Yun nga, yung events. At sabi nung iba, rapture daw ang binabanggit ng Lord doon. Kasi sa rapture, mai-stop na lahat Mai-stop na ang church age. Sa rapture, papasok na yung tribulation. Doon, magtutuloy-tuloy na po. Sa ayaw at sa gusto nila. Pag naiwan ka doon, tuloy-tuloy na pong cycle niyan. Kasi pag nag-rapture na po, natanggal na ang iglesia rito, natanggal na ni Jesus ang church sa lupa, tuloy-tuloy na pong events na yan. Lalabas na yung Antichrist. Okay? Tapos, lalabas na rin yung false prophet. Maghahari sila sa mundo. I-deceive nila ang mundo. Alam naman natin kung anong mangyayari. Tapos, mamamatay yung Antichrist, muling mabubuhay, at magre-require siya ng pagsamba. Worship. Ultimate goal ni Satan is ma-worship siya. Okay? So again, tingnan po natin. Sabi ni Lord Jesus, yung hindi raw lilipas itong panahon na ito hanggat hindi nagaganap yung mga bagay na yun. Okay? So, ngayon, tignan po natin, kailan ba nagsimula ang prophetic timeline? Maraming naniniwala noong May ng 1948, nagsimula po yan. Alam niyo po kung bakit? Nagsimula po siya doon dahil ang Israel ay muling nabuo bilang bansa. Nakabalik sila sa kanilang lupaing pangako, yung Israel na bansa. No? Kung bibilangin mo 1948 hanggang sa panahon natin ngayon, ilang taon na po? So, 78 years na po. Mag-80 years na po yan, kung di ako nagkakamali. Yes, mag-80 years na po yan after 2 years. Ang isang generation po kasi, ang sabi po ng Bible, hanggang 80 years ang isang generation. So simula nung ang Israel ay naging nation noong 1948 hanggang
hanggang sa maging 80 years siya, 2 years from now, aba, ibig sabihin may 2 taon na lang para mabuo yung isang generation. At ang sabi ni Lord Jesus, hanggang hindi matatapos ang generation na ito at mangyayari na yon. At syempre iba naman, Lord, ayan na po, di ba? Which is good. Maganda, umasa naman tayo doon, asahan natin. Pero ako ganun pa rin, Lord. Lord, maganda po yun, pero mas maganda pa rin po, Lord, ang kalooban mo. Alam mo ang lahat, perfect na perfect. Maaring ang mga Bible scholars pumalpak sa pagbibilang, yung pagkakalkula. Ayan, mahirap po yan Kasi marami pong mga, hindi na po ako magpapangalan, no? Bumibili pa nga ako ng libro nito dati, pero matanda na, hanggang kinamatayan na po niya hanggang namatay siya, nagkakalculate siya kung kailan darating ang Panginoon. Yung ngayon kasama niya ng Panginoon no? Talagang gano'n, hindi swak, hindi talaga niya masasasiyan yun. Meron talagang generation na makakasaksi nun, no? At mapalad tayo, sapagkat ako, naniniwala ako, tayo na po yun, bongga, di ba? Tayo na yun. Biglaan po ang rapture Ang rapture po ay kung ano yung ginagawa mo, nagkakape ka o so they say, nagpapakulo ka na ng tubig, magkakape ka. Prepare mo na yung pampaligo mo. Ano? O kaya mas maganda, nagde-devotion ka. Yan, sabi nung kausap ko. Maganda, datnan ako ng ma-rapture tayo habang nagde-devotion ako. Maganda. I mean, yes. Basta busy ang tao during that time. May nagtanong pa nga sa akin, ano ba magaganap bang rapture? Umaga, tanghali o gabi? Naku, wala pong binabanggit ng Bible na ganyan. Lalo na, hindi po natin alam anytime. Sa kanyang ganap na kalooban, mangyayari po yan. Huwag mo nang anuhin yung di ba? Ano yung timing. Pero mangyayari siya anytime. Sa oras na hindi mo inaasahan. That's the way the Lord created that. Kasi pag nag-rapture na po, ulitin ko po, yung mga maiiwan dito, sila po yung itatag natin na left behind. At pag na-left behind na po sila, malungkot. Dahil talagang mararanasan nila, makinig po mabuti, ang isang pangyayari sa mundo na hindi pa nararanasan ng buong mundo ever since nalalangin ito. Matindi. Kaya natatawa po ako doon sa nagsasabi, uy, nagpabakuna ka nung COVID, hala ka. Nandun ang tatak ng halimaw. Halimaw daw. Kung nandun na yung tatak ng halimaw kako, nasaan yung halimaw? At sino yung halimaw? Wala naman silang mapakita. Dahil wala. Hindi po yun. Hindi po yung COVID na vaccine ang doon ang sinasabi. Yung COVID vaccine, binigay po ni Lord yan para tayo po ay gamutin sa COVID. Hindi yung sabihin na tatak ng halimaw yun. Wala pa po. Kasi alam nyo naman ang pinaka-key, alam nyo naman po ang pinaka-susi, rapture muna talaga. Rapture of the church. Then, ma-unfold na po lahat yan. Pag nag-rapture na ang church, pigilan man nila yung mga bagay. Ngayon, ibang klase ngayon Ay, hindi pa nagra-rapture. Tapos gagawa tayo ng mga, magre-research tayo kung kailan ang rapture, gano'n. Pero kung sasabihin ko naman, pag nag-rapture na at nawala na tayo mga believers dito, yung mga mali-left behind, pigilan man nila yung mga pangyayari. No? Pigilan man nila yung mga pangyayari. Talagang lalabas na yung halimaw, yung Antikristo. In chaos ang mga tao, pagkatapos ng rapture, magulo ang mga isip. Nasaan yung mga kamag-anak natin? Ba't nawala na lang bigla? Okay. Saan napunta? And then may isang taong lalabas sa eksena, taglay daw niya lahat ng solusyon. May katanungan ka, masasagot niya. That's the Antichrist. At merong isang tao rin na parang sumisigaw ng pangalan niya. Tinuturo niya yung mga tao doon sa Antikristo. Yun yung false prophet. At nakakalungkot po. At halimbawa, narinig mo ito ngayon. Tapos nangyari yan, naiwan ka. Tapos nakita mo na mayroong taong lumabas sa eksena. Tapos may kasama pa siyang parang kasama niya. Yun nga yung false prophet. Alam mo, mararamdaman mo, malungkot kasi alam mong daranasin mo ang isang pangyayari sa mundo na hindi pa nararanasan ito. Kaya while there is yet time, alam mo ang pinakamagandang panahon para maligtas ay ngayon pong church age. Receive Jesus Christ and His finished work on the cross. Paniwalaan mo na matay siya sa krus ng Kalbaryo, na yung kamatayan niya sa krus sapat na, hindi ka pwedeng iligtas ng relihiyon mo at ng sarili. Only Jesus, wala nang iba. God bless.